Welcome sa Mga Panalangin Channel, kung saan nakakatagpo natin ang presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa Langit, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon sa umaga. Dala ang aming puso na puno ng pananampalataya, pag-asa, at pagnanais na ikaw ay papurihan. Panginoon, sa mundong ginagalawan namin ngayon, alam namin na napakaraming dilim na nakapaligid. May kasamaan sa bawat sulok ng lipunan, karahasan, kawalan ng katarungan, panlilinlang, at pagkakawatak-watak ng mga tao. Sa bawat balita na naririnig namin, parang mas dumarami ang gulo kaysa sa kapayapaan. Mas nangingibabaw ang takot kaysa sa pag-asa. At hindi lamang yon, kundi maging sa aming sariling buhay, napapalibutan din kami ng iba't ibang tukso. Nakikita namin ito sa social media, sa mga palabas na nag-aanyaya sa amin na sumunod sa agos ng mundo, sa mga maling relasyon na akala namin ay makapagbibigay ng ligaya, pero nauuwi sa sakit at pagkasira. Naroon din ang tukso ng kayamanan, ambisyon, at kapangyarihan. Minsan, mas inuuna naming habulin ang tagumpay sa mundo kaysa ang pagkakaroon ng malalim na relasyon sa iyo. At higit pa sa lahat ng ito, Panginoon, sobrang dami ng distractions sa bawat tunog ng cellphone namin, sa bawat notification, sa bawat schedule na puno ng mga bagay na kailangang asikasuhin. Unti-unti kaming nalalayo sa iyong presensya. Patawad, Ama, kung madalas ay mas inuuna namin ang mga bagay na pansamantala kaysa sa mga bagay na walang hanggan. Patawad kung mas inuuna namin ang aming mga plano kaysa sa iyong plano. Patawad kung madalas naming sinasabi, "Mamaya na, Lord, pagkatapos na nito, kapag settled na ako." Pero sa totoo lang, wala kaming kasiguraduhan sa oras. Hindi namin alam kung may bukas pa. Ang buhay ay parang usok lamang, saglit lang at biglang nawawala. Kaya ngayong umaga, nais naming magsisi, nais naming magbalik, nais naming muling ituon ang aming buong puso sa iyo. Sinabi mo sa Hebreo 3:15, "Ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong puso." Panginoon, naririnig ka namin. Naririnig namin ang paalala mo. Naririnig namin ang iyong banayad ngunit matatag na tinig na humihimok sa amin na bumalik. Huwag mo pong hayaan na patigasin namin ang aming puso. Huwag mong hayaan na maging manhid kami sa iyong presensya. Alam namin kung gaano kapanganib ang pusong matigas. Ang pusong matigas ay hindi na naaantig sa iyong salita. Hindi na kumikilos kapag ikaw ang nangungusap. Hindi na nagiging sensitibo sa iyong espiritu. Oo, maaaring nagpupunta pa rin sa simbahan, umaawit pa rin ng mga kanta, o nagdarasal paminsan-minsan. Pero sa kaibuturan, ito'y malamig, ito'y malayo, ito'y puno ng distractions. Patawad, Lord, kung minsan naging ganoon ang puso ko. Pero salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan sa ganitong kalagayan. Salamat sa iyong pangako sa Ezekiel 36:26 na bibigyan mo kami ng bagong puso at bagong espiritu. Salamat dahil kaya mong palitan ng pusong bato ng pusong laman. Pusong muling marunong umibig, marunong makinig, at marunong magtiwala. Salamat dahil hindi lang ninyo inaayos ang sirang bahagi namin. Binabago ninyo kami mula sa loob hanggang sa labas. Ama, inaamin namin na napakadali naming maakit ng mga bagay sa mundong ito. Minsan, mas natutuwa kami sa pansamantalang aliw kaysa sa kaligayahan na galing sa iyo. Minsan, mas pinapahalagahan namin ang mga likes at validation sa social media kaysa sa pagkilala na ikaw mismo ang nagmamahal at kumikilala sa amin. Minsan, mas nagmamadali kami sa mga plano namin kaysa maghintay
sa tamang oras mo. Patawad po. Kaya't sa oras na ito, Ama, hinihiling namin, bigyan mo kami ng pusong bago. Isang pusong mapagpakumbaba, pusong marunong magsisi, pusong laging handang tumalima. Alisin mo ang bawat kapal ng pride na bumabalot sa amin. Alisin mo ang bawat ugat ng katigasan, bawat palusot na ginagamit namin para huwag sumunod. Tulungan mo kaming maging sensitibo sa tinig ng iyong espiritu. Tulungan mo kaming huwag maloko ng kaaway na madalas ay hindi dumarating na may galit o karahasan, kundi may mga simpleng distractions. Dumarating siya sa pamamagitan ng mabubuting bagay na nauuwi sa pagiging Diyos-Diyosan, trabaho, pera, relasyon, pangarap. Hindi masama ang mga yon, Lord. Pero kapag inuna namin sila higit sa iyo, nagiging hadlang sila. Kaya turuan mo kami kung paano unahin ka sa lahat ng bagay. Panginoon, alam namin na ang lahat ng ito ay tungkol sa relasyon at hindi lang relihiyon. Hindi mo kami tinatawag para lang sumunod sa mga rules. Tinatawag mo kami para magmahal at sumuko. Kaya ngayong umaga, sinasabi namin, narito kami, Lord. Narito ang aming puso. Narito ang aming buong buhay. Patawarin mo kami sa mga oras na ikaw ay kumakatok, pero hindi namin pinagbuksan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na ikaw ay nangungusap pero nagbingi-bingihan kami. Patawarin mo kami sa mga oras na mas pinili naming sundin ang aming sariling kagustuhan kaysa ang iyo. Ngayon, nais naming magbukas. Tulad ng sinabi mo sa Pahayag 3:20, narito ako, nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung ang sino man ay makarinig ng aking tinig at magbukas ng pintuan, ako'y papasok at makikipaghapunan sa kanya. Lord, binubuksan namin ang pintuan ngayon. Pumasok ka, manahan ka, maging sentro ka ng buhay namin. Tulungan mo kaming maging aware sa katotohanan na ang buhay ay maikli. Sa Santiago 4:14, sinabi mo na ang buhay ay parang usok. Sandali lang at biglang nawawala. Kaya ayaw naming masayang ito sa mga bagay na pansamantala. Ayaw naming ubusin ang aming oras sa mga bagay na walang eternal na halaga. Gusto naming mamuhay para sa iyo, para sa walang hanggan, para sa kaluwalhatian mo. Panginoon, tulungan mo kaming magkaroon ng pusong nag-aalab para sa iyo. Huwag mo kaming hayaan na maging kontento sa malamig na pananampalataya o sa half-hearted na pagsunod. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa kasalanan ng pagiging lukewarm. Ipaalala mo sa amin araw-araw kung sino kami sa iyo, na kami binili mo sa napakamahal na halaga, na kami pagmamay-ari ng hari ng mga hari, at na kami nilikha para magbigay kaluwalhatian sa iyo. Ama, hinihingi namin ang iyong lakas. Lakas para tumanggi sa kasalanan. Lakas para manatiling tapat kahit sa gitna ng tukso. Lakas para magpatawad kahit mahirap. Lakas para magmahal kahit hindi kapalit. Bigyan mo kami ng disiplina upang unahin ka sa panalangin at salita mo bago ang lahat. Bigyan mo kami ng discernment upang makita agad ang mga bitag ng kaaway. Bigyan mo kami ng matibay na pananalig para hindi kami matinag ng mga unos ng buhay. At higit sa lahat, bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat. Salamat, Panginoon, dahil kahit paulit-ulit kaming nagkakamali, hindi ka sumusuko sa amin. Salamat sa bawat araw na binibigyan mo kami ng panibagong pagkakataon. Salamat dahil ang awa mo ay laging bago tuwing umaga. Salamat sa krus. Salamat sa dugo ni Jesus. Salamat sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo. Ngayon, Panginoon, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo. Hinihiling namin na ang bawat salita na aming bibigkasin, bawat hakbang na aming gagawin, at bawat plano na aming tatahakin
ay maging para lamang sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo kaming mamuhay na parang kami altar na buhay sa lahat ng ordinaryo at ekstraordinaryong bahagi ng aming buhay. Ikaw lamang ang nakikita at napaparangalan. Panginoon, habang hinihintay namin ang pagbabalik mo, huwag mong hayaang maging antok ang aming espiritu. Huwag mong hayaang madala kami ng mundo. Gisingin mo ang aming kaluluwa. Sunugin mo ng banal na apoy ang aming puso upang kami laging handa, laging gising, at laging tapat. At sa lahat ng ito, binabalik namin ang papuri, ang pagsamba, at ang karangalan sa iyo lamang. Ikaw ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas, ang aming hari, at ang aming Ama na laging tapat. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Lord, sa panahong ito na ang mundo ay puno ng kaguluhan, gusto kong itakda ang puso ko sa iyong presensya. Gusto kong simulan ang araw na ito na nakaugat hindi sa takot, hindi sa kaba, kundi sa papuri at pagsamba sa iyo. Panginoon, alam ko na sa bawat oras na dumadaan, sa cellphone ko, sa internet, sa social media, sa TV, sa radyo, sa mga usapan sa kalsada, may mga impluwensya ng mundo na gustong baguhin ang pananaw ko. Gusto akong i-define ayon sa standards ng tao at hindi ayon sa salita mo. Minsan, Lord, napaka-subtle nito. Isang kanta na mali ang mensahe, isang meme na may bahid ng kasinungalingan, isang balitang puno ng takot. Kung hindi ako mag-iingat, mapupuno ang isip ko ng mga bagay na hindi galing sa iyo. Ang masakit, minsan hindi ko namamalayan na unti-unti pala akong lumalayo. Minsan, nagiging kampante ako. Minsan, hinahayaan kong pumasok ang galit, inggit, o pride sa puso ko. Pero salamat, Lord, dahil kahit ganoon, tinatawag mo pa rin akong bumalik. Pinapaalala mo sa akin na ang puso ko ay para sa iyo lamang. Lord, tinatanong mo ako ngayon, anak, ano ang pinapapasok mo sa isip mo? Ano ang hinahayaan mong manirahan sa puso mo? Sa gitna ng ingay ng mundo, gusto mo na piliin kong pakinggan ang tinig mo. Sabi sa Psalm 113 verse 2-3, purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Kaya Lord, mula paggising ko hanggang bago ako matulog, hayaan mo na ang bawat hininga, bawat kilos, bawat salita ko ay maging papuri sa iyo. Kahit sa simpleng bagay, gusto kong ipakita na mahal kita at pinagkakatiwalaan kita. Salamat, Lord, dahil tinuruan mo akong makita na ang papuri ay hindi lang kanta. Hindi lang ito Sunday morning o worship night. Papuri ay lifestyle. Ito ay posisyon ng puso na nagsasabing, Jesus, mas pinagkakatiwalaan kita kaysa sa nakikita ko. Mas naniniwala ako sa iyo kaysa sa nararamdaman ko. Panginoon, minsan mahirap. Kapag may problema, mas madaling magreklamo kaysa magpuri. Kapag may sakit, mas madaling mag-alala kaysa magtiwala. Kapag may kulang, mas madaling mag-focus sa wala kaysa magpasalamat sa meron. Pero tulungan mo akong magpuri sa gitna ng hirap. Turuan mo akong tumingin sa iyo, hindi sa bagyo. Tulungan mo akong makita na mas malaki ka kaysa sa lahat ng problema ko. Lord, alam ko na may kapangyarihan ng papuri. Inaanyayahan nito ang presensya mo na bumaba at kumilos. Binabago nito ang atmosphere mula sa takot tungo sa kapayapaan. Tinatanggal nito ang boses ng kaaway. Binabalik nito ang focus ko sa iyo at tinutuwid ang direksyon ng kaluluwa ko. Panginoon, kapag nagpupuri ako, binibigkas ko ang katotohanan
Kahit hindi ito ang nararamdaman ko, at alam ko na sa tuwing gagawin ko ito, umaatras ang kadiliman. Kaya ngayong araw, itinatakda ko sa puso ko na ipaglaban ng papuri. Kahit anong mangyari, hindi ko ito bibitawan. Panginoon, gaya ng sinabi sa iyong salita, araw-araw kitang pupurihin. Hindi lang kapag maganda ang pakiramdam ko, kundi kahit sa mga araw na mabigat ang loob ko. Dahil ikaw ay gracious at compassionate, mabuti ka sa lahat. Ang kaharian mo ay walang hanggan at hindi natitinag. Salamat dahil sa bawat henerasyon, patuloy mong ipinapakita ang katapatan mo. Lord, gusto kong ipasa ang pananampalataya ko sa iba, sa mga anak, kaibigan, pamilya, at kahit sa mga hindi ko kilala, pero makakasalamuha ko. Hayaan mo na makita nila ang kabutihan mo sa buhay ko. Tulungan mo akong huminto at magnilay sa kabutihan mo. Ayaw kong dumaan lang sa mga pagpapala na hindi nagpapasalamat. Gusto kong namnamin ang bawat biyaya at kilalanin na lahat ng ito ay galing sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Salamat dahil pinapatawad mo ako kahit paulit-ulit akong nagkakamali. Hindi mo ako tinatanggihan kapag ako'y lumalapit ng may pagsisisi. Sa halip, niyayakap mo ako at tinutulungan bumangon. Ipinapakita mo na ang habag mo ay laging mas malaki kaysa sa aking pagkukulang. Salamat dahil hinahawakan mo ang puso kong sugatan at ginagamot mo ito. Sa bawat sakit na dinanas ko, sa pagkawala, sa pagkabigo, sa mga sugat na hindi nakikita ng iba, ikaw ang naging kanlungan ko. Ikaw ang pumuno sa mga puwang na iniwan ng ibang tao. Salamat dahil inililigtas mo ako mula sa kawalan ng pag-asa. Noong mga oras na akala ko wala ng direksyon ng buhay ko, ipinakita mo na may plano ka pa para sa akin. Plano na puno ng pag-asa at kinabukasang may saysay. Salamat dahil binibigyan mo ako ng bagong lakas at bagong apoy araw-araw. Kahit pagod ang katawan at mabigat ang isip, may kapahingahan sa presensya mo. Muli mong binubuhay ang apoy ng pananampalataya sa puso ko. Salamat dahil tinatanggal mo ang takot at binibigyan mo ako ng kapayapaan. Ang kapayapaan mo, Lord, ay kakaiba. Hindi ito nababago ng sitwasyon o balita sa paligid. Panginoon, gawin mo akong daluyan ng iyong living water. Hayaan mo na ang iyong pag-ibig, kapayapaan, at katotohanan ay dumaloy mula sa akin papunta sa buhay ng iba. Tulungan mo akong maging ilaw sa gitna ng dilim at maging asin na nagpapanatili ng katotohanan sa mundong ito. Sa lahat ng ito, tinataas ko sa iyo ang papuri at pasasalamat. Lord, ito ang pangako ko. Hanggat may hininga ako, may papuri sa labi ko. Gamitin mo ang buhay ko bilang patotoo na posible ang mamuhay ng malapit sa iyo. Tulungan mo akong manatiling tapat hanggang wakas. At sa lahat ng ito, itinataas ko ang aking papuri, ang aking puso, at ang aking buhay sa iyo. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Panginoon, nakakaligtaan ko na regalo mula sa iyo ang bawat paggising. Pero ngayon, bago ko gawin ang anumang bagay, bago ko harapin ang mga gawain, mga plano, at mga hamon, inuuna kitang sambahin at pasalamatan. Panginoon, sa umagang ito, nais kong magsimula sa iyong salita. Tulad ng sinasabi sa Gawa 2 talata 38, magsisi kayo at magpabautismo, bawat isa sa inyo, sa pangalan ni Hesukristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu.
Salamat Lord na may malinaw kang alok sa amin, kapatawaran, bagong simula at ang presensya ng iyong Espiritu. Una sa lahat, Panginoon, ako po'y nagsisisi, hindi lang dahil sa mga maling nagawa ko kahapon, kundi sa mga panahon na mas pinili kong sundin ang sarili kong kalooban kaysa sa iyo. Patawarin mo po ako, Lord, kung mayabang akong umasa sa sarili kong lakas at karunungan. Patawarin mo po ako sa mga oras na binabaliwala ko ang tinig mo at mas pinili kong pakinggan ang tinig ng mundo at ng sarili kong damdamin. Ngayon, sa iyong harapan, ako'y tumatalikod sa maling landas at pumipili din na lumakad sa direksyon na itinuro ni Kristo. Hindi ko po kayang magbago mag-isa. Kailangan ko po ang tulong mo. Salamat sa bautismo na simbolo ng paglilibing sa aking lumang pagkatao at muling pagkabuhay kasama ni Kristo. Salamat Lord na sa iyong biyaya ako'y ginawa mong bago. Salamat na kahit minsan nadadapa ako, hindi mo ako tinatanggihan. Sa halip, inaabot mo ako para bumangon at magpatuloy. Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap ko ang kaloob ng banal na Espiritu. Hindi siya isang malayong ideya, hindi siya isang simpleng konsepto. Siya ay mismong presensya mo sa aking puso. Salamat, Ama, na hindi mo ako iniwan para maglakad mag-isa sa mundong ito. Salamat na may gabay, tagapayo, at kaibigan ako sa katauhan ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu, iniimbitahan kita ngayon. Pumasok ka sa bawat bahagi ng aking buhay. Ikaw ang manguna sa isip ko, sa puso ko, sa aking mga salita at gawa. Hindi kita ituturing na panauhin lang, gawin mong tahanan ng buhay ko. Ipakita mo sa akin ang mga bagay na kailangang alisin, mga asal, mga ugali, at mga kaisipan na hindi kaaya-aya sa Diyos. Tulungan mo akong bitawan ang mga ito at palitan ng katangian ni Kristo. Salamat, Banal na Espiritu, na ikaw ang magtuturo sa akin ng salita ng Diyos. Tulad ng sabi ni Jesus sa Juan 14, talata 26, ikaw ang magpapaalala sa akin ng lahat ng sinabi niya. Turuan mo akong maintindihan ng Biblia, hindi lang bilang mga letra sa pahina kundi bilang buhay na tinapay na nagpapalakas sa kaluluwa ko. Sa tuwing magbabasa ako, buksan mo ang mata ng aking puso para makita ko ang katotohanan. Ipaalala mo sa akin ang mga talata sa tamang oras, lalo na kapag ako'y naguguluhan, natatakot, o nadidismaya. Espiritu Santo, bigyan mo ako ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon. Kapag may mga pagkakataong malinaw na tama o mali, tulungan mo akong pumili ng tama kahit mahirap. Kapag nasa gitna naman ng gray area at mahirap magdesisyon, ilapit mo ako sa panalangin para humingi ng direksyon mula sa Ama. Patahimikin mo ang mga ingay sa isip ko para mas marinig ko ang bulong mo. Panginoon, ayaw kong pighatiin ang iyong espiritu gaya ng babala sa Efeso 4, talata 30. Ayaw kong masanay sa kasalanan. Ayaw kong mawalan ng sensitivity sa tinig mo dahil pinipilit kong hawakan ang galit, pride o double life. Sa halip, gusto ko araw-araw ay bagong puspos ng espiritu. Tulungan mo akong laging magsuko muli araw-araw. Umaga pa lang, bago magsimula ang mga gawain, inuuna na kita. Lord, salamat sa paalala sa Efeso 5:8 na ang pagpupuno ng espiritu ay tuloy-tuloy. Hindi lang ito one-time experience, tulad ng pag-inom ng tubig. Kailangan ko araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, ang presensya mo. Hindi sapat ang blessing kahapon para sa laban ngayon. Hindi sapat ang lakas kahapon para sa pagsubok ngayon. Kaya ngayon,
Banal na Espiritu, puspusin mo akong muli. Salamat na kapag puno ako ng Espiritu, iba ang takbo ng buhay ko. Natututo akong magtiwala sa Diyos higit sa aking emosyon. Nakakakita ako ng pag-asa kahit sa gitna ng problema. Nabibigyan ng bagong anyo ang isip, pananalita, at paraan ng pagmamahal ko. Nagiging mas totoo ang panalangin. Hindi lang parang listahan ng hiling, kundi pakikipag-usap sa pinakamamahal kong Ama. Nagiging buhay ang salita. Ang pagsamba ay hindi lang kanta, kundi pag-aalay ng puso. Espiritu Santo, linisin mo ako sa lahat ng hadlang sa presensya mo. Tulungan mo akong tanggalin ang mga bagay na humahadlang sa tinig mo, mga bisyo, maling relasyon, maling kaisipan, at lahat ng anyo ng kasalanan. Tulungan mo akong maging handa na sumunod sa iyo kahit hindi komportable. Turuan mo akong magtiwala kahit hindi malinaw ang susunod na hakbang. Sa umagang ito, tinatanggap ko muli ang panibagong pagpupuno mula sa iyo. Tulungan mo akong maging mabagal sa pagsasalita, mabilis sa pakikinig, at sagana sa pagpapatawad. Tulungan mo akong maging mahabagin sa iba gaya ng habag ng Diyos sa akin. Palitan mo ang galit ng kapayapaan, ang takot ng lakas ng loob, at ang pagdududa ng pananampalataya. Lord, maraming beses ko nang naramdaman na wala akong sapat na lakas para labanan ang tukso. Totoo, mahina ako. Pero salamat, Banal na Espiritu, dahil Ikaw ang lakas ko. Ikaw ang proteksyon ko laban sa mga panlilinlang ng kaaway. Ikaw ang nagbibigay ng tapang para tumindig sa katotohanan kahit ako lang mag-isa. Kaya ngayon, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng bahagi ng aking puso. Maghari ka sa lahat ng sulok nito. Kapag dumarating ang mga oras na ako'y nalulumbay, paalalahanan mo ako na ako'y anak ng Diyos, tinubos, minarkahan, at iniingatan. Tulungan mo akong makita ang sarili ko sa lente ng biyaya, hindi sa lente ng kahapon kong pagkakamali. Kapag ako'y napapagod, palakasin mo ako. Kapag ako'y natutuksong sumuko, paalalahanan mo ako ng tagumpay na mayroon ako kay Kristo. Espiritu Santo, nais ko ring maging mas katulad ni Jesus araw-araw. Linisin mo ang isip ko. Ayusin mo ang motibo ko. Gawin mo akong tapat kahit walang nakakakita. Palitan mo ang pagmamahal ko sa mundo ng mas matinding pagmamahal kay Kristo. Turuan mo akong mahalin ang mahirap mahalin. Turuan mo akong magpatawad kahit walang sorry na naririnig. Turuan mo akong maging ilaw sa dilim at asin sa mundo. Lord, huwag mo akong hayaan na magmadali sa unahan ng Espiritu, pero huwag mo rin akong hayaang mahuli. Turuan mo akong maglakad sa tamang hakbang kasama mo. Gusto kong maranasan ang bawat sandali na may awareness sa presensya mo, sa bawat desisyon, sa bawat kilos, sa bawat salita. Gabayan mo ako. Salamat, Lord Jesus, sa kaloob ng Banal na Espiritu. Salamat sa pag-ibig na walang hanggan. Salamat na sa presensya mo may kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Salamat na sa iyong gabay. Hindi ko kailangang mangapa sa dilim. Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin ito, hindi ko isasara ang puso ko. Nais kong manatiling bukas sa presensya mo buong araw, sa trabaho, sa paglalakad, sa pagkain, sa pakikisalamuha, at maging sa katahimikan. Nawa ang buhay ko ay maging tahanan ng iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, dahil ang ganitong pagnanais ay hindi makasarili. Ito'y isang pagnanasa para sa kabuuan, para sa mas malalim na koneksyon sa iyo na siyang lumikha sa amin. Pero minsan, Lord, napapaisip ako, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng blessed sa paningin mo? Sa mundong ginagalawan namin ngayon, parang tinuturo ng kultura na
Ang blessed ay yung may mas maraming pera, mas maraming tagumpay, at mas marangyang buhay. Pero kung yun lang ang sukatan, Panginoon, ibig sabihin ba nun na ang pinaka-blessed ay yung pinakamayaman at pinakamakapangyarihan? Pero alam namin na hindi ito totoo dahil marami sa kanila ang walang kapayapaan sa puso. Kaya tinatanong kita, Lord, ano po ba talaga ang itsura ng tunay na pagpapala? At salamat dahil sa iyong salita, malinaw mong ipinakita sa amin. Sabi mo sa Jeremiah 17 verse 7 to 8, pinagpala ang taong sa Panginoon, nagtitiwala, at ang Panginoon ang kanyang pag-asa. Siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig na nag-uugat sa batis. Hindi ito matatakot kapag dumating ang init, at ang dahon nito'y laging sariwa. Hindi ito mababahala sa taong tigang, at hindi titigil sa pagbunga. Panginoon, ang larawan ng punong yon ay napakalalim. Hindi ibig sabihin ng blessed life ay wala ng problema. Ang init ay dumarating pa rin, at ang panahon ng tagtuyot ay dumarating pa rin. Pero ang punong yon ay hindi nalalanta. Hindi ito natitinag. Nagpapatuloy ito sa pamumunga. Bakit? Dahil malalim ang ugat nito. Dahil nakatanim ito malapit sa tubig, sa mismong bukal ng buhay. At ganito rin pala dapat ang buhay namin, Panginoon, nakaugat sa iyo, nakadepende sa iyo, at hindi sa sariling lakas, emosyon, o opinyon ng mundo. Kaya Lord, kahit mahirap ang buhay, kahit mabagal ang sagot sa mga panalangin ko, turuan mo akong manatiling matatag. Turuan mo akong hindi matakot, dahil ang ugat ko ay nakakapit sa iyo na kailanman ay hindi nagbabago. Salamat Panginoon, dahil ang pagpapala ay hindi nakabase sa pagiging perpekto ng paligid, kundi sa katotohanang ikaw ang matibay na sandigan ng kaluluwa ko. At Panginoon, sa awit 1 verse 1 to 3, ipinakita mo ulit kung sino ang tunay na pinagpala. Pinagpala ang taong hindi lumalakad ayon sa payo ng masasama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo sa upuan ng mga manunuya, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na namumunga sa kanyang kapanahunan, at ang kanyang dahon ay hindi nalalanta, at anumang kanyang gawin ay magtatagumpay. Lord, muli mo kaming binigyan ng imahe ng puno na matibay at laging may bunga, pero may mahalagang detalye. Hindi lang dahil naniniwala siya sa iyo, kundi dahil nasisiyahan siya sa iyong salita at lagi niya itong iniisip at sinusunod. Hindi siya sumasabay sa agos ng mundo. Hindi niya tinatanggap ang negatibo at mapanuyang salita laban sa kabanalan. Namumuhay siya sa ibang daan, daan na ayon sa iyong katotohanan. Turuan mo po ako, Lord, na ito rin ang maging landas ko. Turuan mo akong magbasa at magnilay sa salita mo araw at gabi para manatiling matibay kahit sa mahihirap na panahon. Turuan mo akong mamunga kahit may pagsubok para maging daluyan ako ng pag-asa para sa iba. Panginoon, salamat sa paalala na ang tunay na pagpapala ay hindi kung ano ang hawak ko, kundi kung sino ang kasama ko sa paglalakbay. Ang blessing ay hindi tungkol sa perpektong buhay, kundi sa pagkakaroon mo sa buhay ko. Kaya Lord, kahit hindi ko maintindihan ang lahat ng nangyayari, pipiliin kong magtiwala. Kahit ang iba ay sumusuko, pipiliin kong manatiling tapat. Kahit minsan may kapalit ang pagsunod, pipiliin ko pa rin ang katotohanan mo. Dahil alam ko, Panginoon, maaari kong makuha ang lahat ng inaalok ng mundo, pero mananatiling hungkag kung wala ka. Pero kung ikaw ang nasa puso ko, sapat ka.
Ikaw ang treasure ko. Ikaw ang una kong pag-ibig. Ikaw ang araw-araw kong tinapay. Lord, baguhin mo ang puso ko para mas maging maingat ako sa iniisip at pinapapasok sa damdamin ko. Bigyan mo ako ng discernment para piliin ang mga kausap at usapang magbibigay buhay at magpapatibay ng pananampalataya ko. Tulungan mo akong protektahan ang kaluluwa ko mula sa anumang makasisira sa closeness namin. At Panginoon, tulungan mo akong huwag habulin ang mga bagay-bagay na pansamantala. Huwag akong tumakbo sa mga bagay na hindi magtatagal. Sa halip, hayaan mong ikaw ang habulin ko. Tulungan mo akong unahin ka sa lahat ng bagay, gaya ng sinabi mo sa Mateo 6 verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kapag ikaw ang unang nilalapitan ko, Lord, natutuklasan ko na may kagalakan na hindi nawawala, kapayapaan na lampas sa pangunawa, at liwanag na kumikislap kahit sa pinakamadilim na panahon. At higit pa roon, natututo rin akong maging pagpapala sa iba. Hayaan mo na ang pag-ibig mo ay umapaw mula sa buhay ko at dumampi sa bawat taong nakakasalamuha ko. Nawa ang kabaitan ko ay maging parang gamot na nagpapagaling. Nawa ang salita ko ay maging daluyan ng pag-asa. Nawa ang pananampalataya ko ay magpalakas sa mga nanghihina. Panginoon, kung minsan mahina ako, pero alam ko na kahit ang bulong ng puso ko, Lord, gusto ko lang pong mabless, ay naririnig mo. Alam ko na nakikita mo ako. Alam ko na tinatawag mo akong mas mapalapit sa iyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, muli kong idinedeklara, ikaw ang tunay na pagpapala ng buhay ko. Hindi ko hihintayin ang perfect na sitwasyon para masabing pinagpala ako. Dahil ngayon pa lang, dahil kasama kita, blessed na ako. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Ama, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. At ngayon, ikaw rin ang aming Diyos. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa, ang humawak sa mga bituin, at naglagay ng araw at buwan sa kanilang tamang lugar. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng iyong kadakilaan at walang hanggang kapangyarihan. Kaya't ngayon, Panginoon, sa oras na ito, kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Kinikilala namin na lahat ng pagpapala at lahat ng tunay na restoration ay nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, amin pong inaamin na may mga panahon sa aming buhay na kami ay nawalan. Nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng pagkakataon, nawalan ng kalusugan, nawalan ng direksyon, at minsan nawalan din ng pag-asa. May mga gabi na kami umiiyak sa iyo. Hindi namin alam kung paano kami babangon kinabukasan. May mga oras na parang walang liwanag sa dulo ng aming tinatahak na landas. Ngunit ngayon, Panginoon, kami ay lalapit sa iyo dahil alam namin na ikaw ang Diyos na muling magbabalik at mag-aayos ng lahat ng nasira sa aming buhay. Panginoon, inaalala namin ang buhay ni Job. Siya po ay nawalan ng lahat, pamilya, yaman, kalusugan at respeto mula sa kanyang mga kaibigan. Ngunit kahit sa matinding sakit at kawalan, hindi siya tumalikod sa iyo. At sa iyong tamang panahon, hindi mo lang ibinalik ang kanyang mga nawala, kundi dinoble mo pa ang lahat ng pagpapala niya. Panginoon, tulad ni Job, nais din naming magtiwala kahit hindi namin maintindihan ang lahat ng nangyayari.
Nais naming maghintay sa iyong panahon dahil alam namin na kapag ikaw ang nag-restore, masigit pa sa inaasahan ng ibinibigay mo. Inaalala din namin, Panginoon, ang kwento ng lalaking lumpo sa pintuan ng templo sa Aklat ng Mga Gawa. Araw-araw siyang nakaupo doon, umaasa lang sa limos. Ngunit isang araw, sa pamamagitan ni na Pedro at Juan, sinabi sa kanya, "Pilak at ginto ay wala ako, ngunit ang nasa akin ay ibinibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo, tumayo ka at lumakad." At sa isang iglap, hindi lang siya nakalakad. Siya'y tumalon, tumakbo, at nagpuri sa iyo. Panginoon, nais din naming maranasan ang ganoong klaseng restoration. Iyong biglaan, kumpleto, at nakakapagbago ng buong buhay. Panginoon, lumalapit po kami ngayon, dala ang bawat sugat ng aming puso. Kung may bahagi sa aming puso na puno ng lungkot at pangungulila, ikaw po ang magpuno at magpagaling. Kung may bahagi sa aming isipan na laging puno ng takot at pag-aalala, ikaw po ang magbigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kung may sakit sa aming katawan, hinihiling po namin ang iyong kagalingan sapagkat ikaw si Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Kung may mga relasyon na nasira, sa pamilya, sa mag-asawa o sa pagkakaibigan, hinihiling po namin na ikaw ang magbigay ng bagong simula, puno ng pag-ibig, pagpapatawad at pangunawa. Sa mga pangako ng Diyos, Panginoon, hawak po namin ang iyong mga pangako sa iyong salita. Sinabi mo sa Psalm 51 verse 12, "Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan at panatilihin mo ako sa pamamagitan ng isang pusong handang sumunod sa iyo." Hinihiling namin ngayon, Panginoon, na ibalik mo ang galak na minsang nawala sa aming puso dahil sa mga pagsubok. Sinabi mo rin sa Isaiah 58 verse 11, "Patuloy kang papatnubayan ng Panginoon at bubusugin niya ang iyong kaluluwa sa mga tuyong lugar at palalakasin ang iyong mga buto. Ikaw ay magiging parang isang harding na tutubigan at parang bukal ng tubig na hindi nauubos." Panginoon, gawin mo kaming parang harding laging sariwa at buhay sa iyong presensya. Panalangin para sa pamilya at relasyon. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang aming pamilya. Kung may mga hindi pagkakaunawan, pagalingin mo po ito. Kung may mga nasaktan dahil sa aming mga salita o gawa, tulungan mo kaming magpatawad at humingi ng kapatawaran. Ibalik mo po ang pagmamahalan, pagrespeto at pagkakaisa sa aming tahanan. Panginoon, para sa mga mag-asawang nahihirapan, naway ibalik mo ang apoy ng pag-ibig at ang pundasyon ng tiwala. Tulungan mo kaming lahat na maging mas mapagpakumbaba, mas maunawain, at mas mapagmahal. Panalangin para sa kalusugan. Ama, itinataas po namin ang aming kalusugan. Kung may karamdaman sa aming katawan, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Hipuin mo po ang bawat bahagi ng aming katawan na may sakit at hayaan mong dumaloy ang iyong kagalingan. Palakasin mo po ang aming resistensya, pagalingin mo ang aming mga sugat at alisin mo ang anumang sakit na nagpapahirap sa amin. Panginoon, bigyan mo rin kami ng disiplina upang maalagaan ang aming katawan bilang templo ng iyong banal na Espiritu. Panalangin para sa pinansya at trabaho. Panginoon, alam mo ang aming pangangailangan sa araw-araw. Ikaw ang aming tagapagbigay at tagapangalaga. Buksan mo po ang mga pintuan ng oportunidad para sa aming trabaho at negosyo. Palawakin mo po ang aming kakayahan at karunungan upang maging mabuting katiwala ng bawat biyayang ipinagkakaloob mo. Kung kami man ay nahihirapan sa pananalapi, turuan mo kaming magtiwala
At huwag mag-alala, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng mana sa disyerto at nagpapabuhos ng pagpapala mula sa langit. Panalangin para sa espiritual na buhay. Panginoon, higit sa lahat, nais naming ang aming puso ay laging nakatugon sa iyo. Ibalik mo po ang aming pananabik sa panalangin, sa pagbabasa ng iyong salita, at sa pakikinig sa iyong tinig. Alisin mo po ang anumang hadlang na pumipigil sa aming paglago sa pananampalataya. Bigyan mo po kami ng mas malalim na pagkaunawa sa iyong mga plano at layunin sa aming buhay. Hayaan mong ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan at katapatan. Panginoon, kahit hindi pa namin nakikita ang lahat ng kasagutan, nagpapasalamat na kami ngayon. Salamat po sa restoration na ginagawa mo sa aming buhay. Salamat sa mga pintuan na bubuksan mo, sa mga sugat na pagagalingin mo, at sa bagong simula na ibibigay mo. Salamat dahil ang aming kwento ay magiging patotoo ng iyong kabutihan. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na kailanman ay hindi nagbabago. Panginoon, aming Ama, kami ay tatayo sa iyong mga pangako. Kami ay magtitiwala sa iyo anuman ang aming nararanasan ngayon. Alam namin na ang restoration ay darating sa iyong tamang panahon at paraan. At ito ay higit pa sa aming nawala. Ikaw ang Diyos na hindi lang nag-aayos, kundi nagpapabago at nagpapabuti. Kaya't ngayon, aming ipinapahayag na kami ay buo. Kami ay pinagpala at kami ay gagamitin mo para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, kinikilala ko na hindi lang ako nabubuhay sa pisikal na mundo. May mga laban sa espiritu na hindi ko nakikita, ngunit tunay na nagaganap. Kaya ngayong umaga, binubuksan ko ang puso ko sa iyo. Inaamin ko na ako'y mahina kung wala ka. Kaya't sa simula pa lang ng araw na ito, sinasabi ko, kailangan kita, O Diyos. Panginoon, linisin mo ako. Patawarin mo ako. Hinihiling ko na anumang kasalanan na nagawa ko. Sa salita, sa gawa, sa isip, o sa damdamin, linisin mo ako sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Ayokong magsimula ng araw na ito nang may bitbit na dungis. Ipinagtatapat ko ang aking pagkukulang at tinatanggap ko ang iyong kapatawaran. Salamat sa biyaya, Panginoon. Salamat na sa bawat pagsisisi may kalinisan. At dahil dito, handa akong lumaban ng may kapayapaan at kalinisan ng puso. Ngayon, Ama, sa pangalan ni Jesus, itinatanggi ko at kinansela ang bawat plano ng kaaway laban sa akin at sa aking pamilya. Hindi ako papayag na ang araw na ito ay maagaw ng kaaway. Hindi ako papayag na ang isip ko ay mapuno ng takot, pag-aalala o kaguluhan. Sinisira ko sa pangalan ni Jesus ang bawat plano, bitag, paninira, kasinungalingan, tukso at kasamaan na inihanda ng dyablo para sa akin ngayong araw. Walang sandata na ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Sinasabi ng iyong salita sa 2 Corinto 10 verse 4 na ang aming mga sandata ay hindi makalaman, kundi makapangyarihan sa Diyos sa pagbagsak ng mga kuta. Kaya't sa pangalan ni Jesus, binabagsak ko ang lahat ng kuta ng kaaway sa aking isip, sa aking damdamin, sa aking tahanan, sa aking pananalapi, sa aking relasyon, at sa aking pananampalataya. Panginoon, bigyan mo ako ng discernment. Tulungan mo akong makita kung kailan ang isang sitwasyon ay hindi natural, kundi espiritual. Ituro mo sa akin kung kailan ako nililinlang ng kaaway. Ayokong mabuhay sa kalituhan. Ayokong mapaniwala sa kasinungalingan. Gusto kong makalakad sa liwanag, sa katotohanan, sa kalooban mo. Kaya buksan mo ang aking mga mata, Panginoon. Buksan mo ang aking mga tainga. Palambutin mo ang aking puso upang madama ko ang iyong direksyon. Panginoon, pinipili kong isuot ang buong baluti ng Diyos ngayon. Ayon sa Efeso 6,
Isinusuot ko ang sinturon ng katotohanan. Hindi ako papayag na mabuhay sa kasinungalingan. Itatayo ko ang sarili ko sa katotohanan ng iyong salita. Isinusuot ko ang baluti ng katuwiran. Salamat Panginoon na dahil kay Jesus, ako ay itinuturing mong matuwid. Hindi ako inaakusahan, hindi ako hinahatulan, ako ay pinalaya. Isinasandata ko ang sapatos ng ebanghelyo ng kapayapaan. Sanayin mo akong mamuhay na may kapayapaan. Kahit may kaguluhan sa paligid, ituturo mo sa akin kung paano manatiling kalmado at mapagpatawad. Kinukuha ko ang kalasag ng pananampalataya na siyang pamatay sa mga naglalagablab na palaso ng dyablo. Kapag dumarating ang takot, pagdududa o pag-atake sa isip ko, pipiliin kong magtiwala sa iyo. Isinusuot ko ang helmet ng kaligtasan. Panginoon, protektahan mo ang aking isip. Linisin mo ang aking mga iniisip. Huwag mong hayaan na magtagumpay ang negatibong mga pag-iisip. At sa wakas, kinukuha ko ang tabak ng Espiritu, ang iyong salita. Panginoon, itanim mo ang iyong salita sa puso ko. Bigyan mo ako ng mga talata na aking maaalala sa oras ng tukso, sa oras ng pangangailangan, at sa oras ng laban. Ngayong araw, O Diyos, pinipili kong magtagumpay, hindi dahil malakas ako, kundi dahil Ikaw ang lakas ko. Hindi dahil matalino ako, kundi dahil Ikaw ang karunungan ko. Hindi dahil perpekto ang paligid, kundi dahil matibay ang pundasyon ko. Ikaw, Panginoon. Sinasabi ng iyong salita sa awit, 18 talata 2. Ang Panginoon ang aking bato, at aking kuta, at aking tagapagligtas. Kaya sa lahat ng mangyayari ngayong araw, mabuti man o mahirap, tatakbo ako sa iyo, hindi sa takot, hindi sa tao, kundi sa iyo. Ama, ngayon, itinatanggi ko ang bawat espiritu ng pangamba. Hindi ako nilikha upang matakot. Sinasabi ng 2 Timoteo 1 verse 7 na, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at wastong pag-iisip. Kaya tinatanggihan ko ang takot. Hindi ko ito papayagang mamalagi sa akin. Hindi ko papayagang ang pag-aalala ang magdikta ng aking mga desisyon. Hindi ko hahayaang ang galit ang magkontrol ng aking puso. Hindi ko papayagang ang insecurities ang sumira ng aking halaga. Diyos ko, palitan mo ito ng iyong kapayapaan. Ang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag. Ang kapayapaan na hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa presensya mo. Palibutan mo ako ng iyong kapayapaan. Sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa paligid ko. Ikaw ang maging katahimikan. Panginoon, ingatan mo ang aking pamilya. Inilalapit ko sa iyo ang bawat miyembro ng aming tahanan. Itinatakda ko sila sa pangalan ni Jesus. Tabunan mo sila ng iyong dugo. Ilayo mo sila sa kapahamakan, sa aksidente, sa sakit, sa tukso, sa kasalanan, at sa lahat ng gawain ng kaaway. Bigyan mo kami ng pagkakaisa. Alisin mo ang mga hidwaan. Ibuhos mo ang pag-ibig sa bawat isa. Turuan mo kaming magpatawad at magmahal ng totoo. Ikaw ang maging sentro ng aming pamilya. Panginoon, itinatakwil ko ang bawat sumpa at generational curse. Lahat ng sumpang espiritual na gustong magpatuloy sa pamilya namin, pinuputol ko na ngayon sa pangalan ni Jesus. Ang sakit, kahirapan, pagkabigo, pagkakawatak-watak, espiritu ng pagkakahiwalay, adiksyon, lahat ito ay winawasak sa pangalan ni Jesus. Ako'y nagtatalaga sa iyo ngayon. Nais kong magsimula ng panibagong henerasyon na puno ng pag-ibig, pananampalataya, pagpapala, at kabanalan. Ang aking mga anak at mga apo ay hindi na mamumuhay sa anino ng nakaraan. Mamumuhay sila sa liwanag ni Kristo. Panginoon, Ikaw ang maghari sa araw na ito. Ano man ang aking harapin, pinipili kong hindi masiraan ang loob. Kapag may aberya, magtitiwala ako. Kapag may hadlang, hindi ako aatras. Kapag may sakit, tatawag ako sa iyo. Kapag may tagumpay, pupurihin kita.
Ituro mo sa akin ang mga taong nangangailangan ng pag-ibig mo ngayong araw. Gamitin mo ako upang maging pagpapala. Hayaan mong maging ilaw ako sa madilim na lugar. Hayaan mong marinig ang iyong salita sa aking bibig. Sa pangalan ni Jesus, itinatakda ko ang araw na ito bilang banal. Ito'y hindi araw ng dyablo. Ito'y araw ng Panginoon. At kung ito'y araw mo, Panginoon, wala akong dapat katakutan. Sapagkat kung ikaw ay nasa akin, sino ang laban sa akin? Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin na ito, tinatanggap ko ang iyong mga pangako. Ang pabor mo ang mauuna sa akin. Ang awa mo ang sumasabay sa akin. Ang kapangyarihan mo ang susunod sa akin. At ang iyong mga anghel ay nagbabantay sa akin. Tinatanggap ko ang tagumpay, hindi pagkatalo. Tinatanggap ko ang kalinawan, hindi kalituhan. Tinatanggap ko ang kasaganaan, hindi kakulangan. Tinatanggap ko ang pag-asa, hindi pangungulila. At higit sa lahat, tinatanggap ko ang iyong presensya. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng panahon. Ikaw ang Diyos na may kapangyarihan at ang iyong salita ay totoo. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking panalangin. Amen? Maraming salamat sa pagsama sa panalangin natin ngayon. Kung natouch ka ng mensaheng ito, i-comment mo lang ang salitang Amen sa ibaba. Lahat ng inyong panalangin ay aming binabasa at ipinagdarasal, kaya huwag mahihiyang mag-share ng prayer request mo. Kung na-bless ka, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan at pamilya mo, at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na panalangin at mensahe mula sa salita ng Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon at magkita-kita tayo muli sa susunod nating panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.